Yan, magandang gabi po. Ngayon, pupunta kami doon kala Jamar Clyde. Yung batang namatay po rin sa bibit. Pangalawang beses po namin ito pupunta ngayong gabi. Nagdala po kami kahit papaano ng makukutkot po nila ron habang naglalaman. So, samahan niyo po kami ulit ngayon. Ito, kasama ko sila. Yo guys, easy out. Yan, JR. Yo, great. Yan. So, tara. Dito nga ay nagsimula na kaming bumiyahe papunta ron sa lamay ng batang si Jamar. Pangalawang beses na pala namin itong magpunta mula nung nakaraang Sabado. Dito nga ay nabitin pa kami sa pag-ahon. Buti na lang sila ang mga kasama ko at tinulak nga nila. Grabe pa rin kasi talaga ang hirap ng daanan dito sa amin. Kaya kailangan dahan-dahan lang ang pagdadrive. At sa wakas, eto na. Nakalabas na kami ng bundok. Siya nga pala, ang purpose ng pagpunta namin nung Sabado doon ay gusto kong malaman kung ano talaga ang sitwasyon nila at para malaman na rin kung ano yung pwede naming maitulong kahit papaano. At dito nga bandang Padilla ay may nakasalubong pa kaming nagbanggaang dalawang motor. Dito lang to paglampas halos ng seminaryo. Grabe, sa panahon talaga ngayon, kailangan mo ng sobrang ingat na pagmamaneho dahil hindi mo alam kung sino-sino yung mga nakakasalubong mo sa daanan. At eto, dahan-dahan din ako napapaliko dahil sa makipot nga ang daanan dito sa Maagay ay kailangan mong magbigayan talaga. Unang pagkakataon ko lang kasing makapasok dito na naka 4 wheels eh. Mabuti na lang at pagdating dito ay may mga kapitbahay siyang mababait at inassist tayo. At eto na nga, dumating na ang papa ni Jamar para tulungan tayo magpark. Inaiwan ko na nga pala dyan si JR at Ali para magantay na lang sa sasakyan. At dito ay binaba na namin ang lahat ng aming mga dalahin. Mabuti andito yung isa sa may-ari sa harap ng bahay at pinayagan kami makapag-park. Kaya nga pala kami nagpasundo dahil iba na rin yung dinaanan namin ngayon. Mas malapit kumpara nung una. Medyo madilim nga lang kaya eto at nagpa-flashlight kami. Ayan, at sa wakas ay nakarating na kami sa bahay nila Jamar. Dito nga ay naabutan namin ng mga tao na naglalamay at sa loob naman nagbabantay doon ang kanyang mga magulang at ibang mga kaanak. Dito nga ay pinasok na namin at inilapag yung mga dala namin. At talaga namang nakakatuwa ang pag-welcome nila sa amin dito sa bahay nila. At yung mga bata nanghihingi ng sticker. Buti naghanda talaga ako ng marami nito para mabigyan silang lahat. Eto nga pala mga katips, isa sa nakakatuwa dito ay inilagay nila sa mismong ibabaw yung sticker natin. Yan nga pala si Jamar, parang natutulog lang. Kung makikita mo lang kung gaano karami ang nagmamahal sa iyo ngayon. Dito sila gabi-gabi para damayan ka at samahan sa nalalabi mong oras dito sa inyong lugar. Kung makikita mo lang talaga kung gaano sila nangihinayang sa pagkawala mo. Pero yun nga, ikaw yung nagsakripisyo para mas mabuksan ang kaisipan ng iba, lalong-lalo sa mga kaibigan mo na mas maging masunurin sa kanilang mga magulang. Dahil ang totoo, walang ibang iniisip ang ating mga magulang kundi para sa kabutihan nating mga anak. Dito nga ay mapapansin mo na sa kanilang mga muka medyo maaliwalas na at makikita mong talagang nakakangiti na sila. At siya nga pala Jamar, totoong napakaswerte mo dahil may dalawa kang mama na solid na nagmamahal sa'yo. At paglabas nga namin ng pinto ay nag-aabang na ang kanyang mga kaibigan para makahingi ng sticker. Eto na nga, hanggang sa huli ay sinamahan kami ng iba niyang kaibigan papalabas ng iskinita. Grabe, solid talaga yung mga kaibigan nitong si Jamar. Kahit sa malalayong lugar dito sa Maagay Uno ay kilala siya. Dito nga, bago ako sumakay ng sasakyan ay may nakaabang palang mga tropa niya rin para manghingi ng sticker. Siya nga pala, bukas na ang kanyang libing. Ngayong gabi ang kanyang huling lamay. At muli po sa mga nais na tumulong sa kanyang pamilya, ito ang kanilang mga account at GCash na din. Muli po, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta at pagpalain tayo ng buong may kapal.